Mga ka-eats, magandang umaga sa inyong lahat. Day 3 na namin dito sa Taichung, Taiwan. Grabe, sobrang medyo stressful yung morning kasi tatransport ko dapat yung mga bagahe namin papunta doon sa next hotel. Kaso lang, na-late ako ng galaw. Matagal makakuha ng Uber. Tapos, buti na lang, tinulungan ko nung hotel tawagan yung next hotel. Tapos, yung Uber pumayag na bag lang yung laman nung sakay niya. Tapos, naging successful naman. Salamat dun sa reception ng Bute Curry Hotel. At doon sa next hotel na Ola Postel, Taichung Station. Grabe. Salamat din sa Uber driver. Nakaabot kami dito sa meeting point ng aming gagawin na day tour sa Alishan. Yes, pupunta tayo sa Alishan ngayon mga ka-eats. Mag-hike-hike tayo sa nakayanin ng ating mga tuhod and ang ating mga kids. So, wish us luck. Pero maganda daw doon, kaya game. So, nakaabot kami sa meeting point. Kala ko sobrang malilate kami. Buti na lang hindi kami na-late kasi syempre nakakahiya din. So, exit 7, meeting point 4. So, madali lang naman siya. Pwedeng mag-escalator, pwedeng mag-elevator pababa. Tapos, ayun. Yung meeting point natin ay nandito. Tapos mga, siguro 2 to 3 hours ata yung biyahe. And abangan ninyo kung ano yung makikita natin. Mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel. Tapos syempre gamitin niyo yung Eats Klook kapag nag-book kayo nitong tour na ito sa Klook mga ka-Eats. Sobrang highly rated siya kasi maganda daw talaga. Samahan niyo kami papuntang Alishan. Let's go! Ito yung bus namin mga ka-Eats, Taiwan Tour Bus. Tama nga yung tour guide namin na si Miss Alicia. Walang masyadong paakyat pero mas mahaba talaga at puro pababa. Kasi ito yung itsura siguro nung nagdadala ng timber before. Galing. At itong moon na itech, pwedeng tumambay dito. Pakita mo, Sage. Ayan. O, diba? Ito na yung bento lunch natin. 120 NTD. May kasama na siyang pork chop. May kasamang chicken, gulay, at may itlog pa. Kanina, mayroong cherry blossoms. Kaya naman, may maple. Sigurado, red na red to kapag ka-fall. Ayan, may fog na naman. Gumagapang na naman yung fog. Tapos, ang tataas pa rin ng mga cedar trees at mga cypress trees. Sobrang panalo. Ito na ata ang pinaka-scenic na train station na napuntahan ko in my whole life. Hello, babies! Buti na lang sobrang troopers sila. Aga nagising, antok-antok pa. Pati si Ate Bini. Pero ganun talaga kapag may tour, i-brief niya na lang agad the day before or days before yung mga kids niyo para hindi kayo mahirapan sa pagising sa kanila. Buti sobrang okay naman sila. And ito, naabot namin. Dito kami sa meeting point number 4. Hanapin niyo lang si Alice. Siya yung naka-yellow. Okay, si Alicia. Siya yung tour guide natin papuntang Alishan. Inaantay lang namin yung bus ngayon. Habang naghihintay kami dito sa may meeting point number 4 ng exit 7 ng THSR. Sa exit 7, siya yung usually sunduan ng mga tao kapag kayo ay magpapapick up from somewhere or to somewhere pala. So, sinasabi na sa amin ni Miss Alicia na yung sa Alishan train tickets kasi, iba pa siya, ibang bayad pa siya. So, 100 per adult. So, 100. So, tig 200, bali 200 kami ni Mommy B. Tapos, half the price si Ate Bini. Yung kambal, libre pa. Usually kasi sa Taiwan, kapag below 6 years old, libre pa mga ka-eats. Tapos, sabi rin niya, sa message niya, 120 NTD naman ang lunch box. So, kung family of 5 kayo, mag-prepare kayo ng 600, so bali mga 850 pa na NTD additional for the tour. Okay? Kasi yun yung kasama na doon, yung train ride at yung ating lunch for the day. Simula na mga ka-eats ng ating tour. So, nililida tayo ni Miss Alicia papunta sa bus kasi itong meeting point number 4, talagang pang kotse-kotse lang siya. Yung mga tour bus, doon pa banda nakapark. So, just follow the leader. Naka-yellow si Miss Alicia kaya mabilis naman siya makita. Meron din siyang microphone para mabilis siyang marinig. Let's go! Nandito na sa may bandang exit number 6 mga ka-eats, yung mga buses to Alishan. So ito yung aming bus. Nakalagay Taiwan Tour Bus.
Hello mga ka-Kates, kakatapos ko lang makinig or kakatapos lang namin makinig sa briefing ni Miss Alicia ng My Pro Guide or My Pro Tours dito sa Taichung, Taiwan tungkol sa aming magiging biyahe. Sabi niya yung biyahe namin is around 3 hours pero hindi siya straight shot. Magsa-stop tayo sa Chiayi, so dun sa Chufo Visitor Center. Parang yun daw yung gateway ng Alishan. Parang doon daw yung ating toilet break, ganyan. Tapos sabi niya, yung pinakabiyahe talaga, mataas. So, 2,200 meters above sea level. So, 6,600 feet. Sabi niya, medyo magiging malamig siya. So, dapat medyo may jacket man lang. At umbrella just in case umulan. Tapos, sinabi din niya na malakad talaga yung lugar. So, kailangan talagang maglakad. Kung hindi nyo kayang maglakad, up to a certain point, merong shuttle bus na 70 NTD. Pero, talagang pag nasa forest na kayo, no choice kung hindi maglakad. Sabi naman niya, kayang-kaya naman daw ito ng seniors at ng mga bata. So, kaya. Tapos, yung lunch naman, kung may baon kayo, no problem. Pwede rin kumain sa bus ng snacks. Pero, yung lunch na meron sila is 120 NTD above pa yan on top of the tour. So, pwedeng pork or pwedeng chicken, tapos pwede rin vegetarian. Pero, parang wala na silang ibang choices. Okay? So, syempre, kapag ka kumakain ng pork, chicken yung pipick ninyo. Pag ayaw nyo ng any meat, yung vegetarian. Tapos, meron din silang yung train sa Alishan na on top din, which is 100 NTD per adult, and then sa age ni Bini, yung above 6 or 6 to 12 is around 50 naman siya. Yung kambal is free pa. So ang magiging total na babayaran namin is 850 NTD pa on top of the tour na pinok namin sa Klook. Sabi niya kasi yung entrance fee lang yung kasama sa Klook. Pero yung mga pagkain, yung train tickets, magsa-shuttle bus kayo, on top na yun. Very helpful naman siya at magaling siya mag-English. Sabi rin niya, gusto daw niya kasi kung magla-lunch, kung okay lang, pag-order na lang. Kasi kapag kumain pa kayo doon ng lunch, baka makulangan kayo sa oras at ayaw niya minamadali yung kanyang mga guests. Gusto daw niya chill lang, makapag-picture-picture, makapag-ikot para ma-enjoy naman ng mga joiners yung kanilang tour dito sa Alishan. Sabi rin niya yung Alishan is not really just one mountain but 18 peaks. So, 18 siya para siya siguro ng mountain range para Malasera Madre sa may central Taiwan. So, tara, samahan nyo kami pumunta doon at sobrang excited na kami makita yung ganda ng lugar. Let's go! Kinolekta na yung aming bayad sa train saka yung sa lunch. So, una, 5 lunch pipili namin. Kaso lang sabi niya, 2 bata. Baka pwede sila mag-share kasi malaki yung serving. So, ang binayaran lang namin is 730 NTD. Okay, medyo nakatipid tayo doon. Tapos, nasabi pala niya, kung makain naman kayo ng meat, ang isa-serve talaga nila usually is pork and chicken na in one box. Kala namin yung napipili. Yung pala, pork and chicken na talaga agad yun in one box. Again, 120 per bento box. Tapos, 100 per adult yung train tickets. Tapos, 50 naman 6 to 12 years old. Ito yung bus namin mga ka-Eats, Taiwan Tour Bus na may stripes. Tapos nandito na tayo sa Chufo Visitor Center. Ito yung unang stop at ang advice sa amin is around 30 minutes tayo mag-stay dito. Tapos kung may gustong bilhin sa ating mga souvenir shop, pwede nang bumili dito kasi kahit babalik tayo dito mamaya pag uwi, baka sarado na yung mga shops. So, pwede daw bumili dito ng mga tea. 3 klaseng tea. Ang naalala ko lang is si Oolong Tea. Pero, meron din ditong coffee shop. At syempre, Tourist Information Center. Tapos, syempre, maganda dito. Pwede kayong mag-CR break. Aside sa Tourist Visitor Center at coffee shop, souvenir shop, meron tayo dito ng yung parang train engine na makikita nyo sa Alishan. Meron din sila dito. At pwede na kayo mag-picture din dito at video with your friends and family. Ito yung kanilang Luisa Coffee at yung kanilang tea center. So dito makakabili kayo ng mga souvenir
Para siyang mala food court, mga ka-eats. Sorry. Pero meron kayo, pwede kayong mag-tea. Tapos ito, may mga pasalubong. Ang galing, di ba? Ito, parang indigenous, people nila. Kahawig ng ating mga tiga-Ifugao. Ifugao is in the mountain province, sabihin. Tapos ito, yung ating mga models dito. Tapos may mga pabango. Ito, dito yung Luisa Coffee. Tapos maluwag yung lugar at pwede talaga kayong tumambay muna dito sandali. Pero syempre, kapag kayo ay nagtutour, be mindful sa oras. Kaya tingin-tingin lang tayo dito at ikot-ikot, mga ka-eats. Tapos syempre, kung may bibilhin nga daw, pwede nang bumili para hindi kayo magsisi mamaya pagbalik kapag sarado na sila. Tapos na kaming mag-picture, mag-video, mag-CR break at magtingin-tingin sa loob. Kaya now, it's time to go to the bus. Time check, 9:54. Saktong-sakto lang, mga ka-eats, kasi sabi sa amin, pumunta dito sa bus before 10 a.m. Kasi 10 a.m., alis na kami to Alishan. Paakyat na kami ulit ng bundok, mga ka-eats, at ito na. Medyo zigzag yung daan, so kapag mahiluin kayo ay mag-bonamin kayo sa mga biyahilo dyan. Nakakatuwa kasi si auntie ay nag-song number pa kanina kasi meron daw kanta about Alishan. Tapos ito na yung mga bundok na maraming puno-puno. Kanina dumaan kami sa mga river, may Taoist temple, may mga old trains na Alishan na nakita. Tapos may tayong lovers, something na farm na may mga tea, plantation. So, marami kayong makikita along the way. So, si tour guide, si Miss Alicia, nakakatuwa kasi syempre, very knowledgeable siya. Tapos, sabi niya kanina, may kanta about Alishan. Sabi niya, hindi niyo alam, sample ko. So, nung kinanta niya, parang medyo naalala ko yung kanta. So, parang ano daw yun, about Alishan. At usually, parang pinaperform siya or parang may nag-perform daw noong Chinese New Year na invite pa daw sa China. So ito yung ating mga baby girls ko. Yung pinakamalaking baby na sa gitna. Tapos si Didi. Yan, dito kami sa likod ng bus. Mabutin lang medyo sanay na yung mga bata sa biyahe kasi medyo pa-zigzag ang daan. So, tingnan natin kung gaano katagal ulit. Siguro mga isang kalating oras daw pala ulit. Paakyat, papunta doon sa Alishan. A few moments later. Magandang tanghali na, mga ka-eats. Nandito na kami ngayon sa Alishan. So, pagdating namin, meron kagad resting area or restroom. Tapos, kapag nag-order kayo ng lunch, pwede nyo na i-claim agad sa kanya. Kapag hindi naman, dadalhin niya rin kayo sa eating place kung saan pwede kumain. Sabi niya sa may 7-Eleven. So, paakyat. Smooth naman mag-drive si kuya. Smooth din yung road. Pero talaga medyo nakakahilo lang din. Sa likod ko, bundok-bundok na agad. Tapos yung mga punong sikat sa social media, mukhang nagpapakita-pakita na, mga ka-eats. So, ito, excited na tayo. Kakain muna ng lunch. As after lunch, doon na magsisimula yung paglalakad. Sabi niya yung paglalakad dito, halos pababa lang naman lahat. Kaya sabi niya, madali lang daw. So, mga 3:30, matatapos yung pinaka-tour. Yun ang intindi ko. So, ito, magkiklaim na tayo ng lunch, tapos kakain na. Mga ka-eats, ito na yung pinaka-Alishan Station. So, paano na rin siyang converted into a tourist information center na kung saan may information, pwede kayong bumili ng souvenir, at may matutulungan kayo po sa Alishan Forest Railway. So, based sa na-pick up ko at base rin dito sa nakasulat sa wall, ginawa ito ng mga Japanese to transport mga timber from the mountains. Ngayon, hindi na siya gumagana. Pero 1906 siya ginawa at mga
1912 ata siya natapos or 1930 siya natapos. Based, 72 kilometers long. Tapos from Chiayi to Alishan. So mga 30 meters above sea level hanggang 2,451 meters pala. Meters, ito yung pinaka-highest point sa Taiwan Railway Network. Ngayon, pwede pa rin siya sakyan, pero syempre hindi nagka-transport ng wood at tao na lang. Pero mga 4 hours daw yun. Kasi syempre, dahan-dahan lang naman yung pag-travel ng train. Pag ginawa niyo daw yun, mahirap lang makakuha ng ticket at kailangan nyo magstay overnight dito sa Alishan. Ito na yung bento lunch natin, 120 NTD. May kasama na siyang pork chop, may kasamang chicken, gulay, at may itlog pa. Dito na kayo kakain sa loob ng Alishan Station. Nagpupuno na. Chopsticks, chopsticks ang pagkain dito. Ang kubertos. Sarap naman yung food. Kids are playing. Sarap, no? May wood ear mushroom pa. Saka may parang spinach. Kapag hindi kayo bumili ng lunch, pwede kayo mag 7-Eleven. Wala. Doon sa Chiayi kanina mga ka-age, doon kayo bibili. May Chuko Visitor Center. Kundi, baon kayo. Okay lang naman daw. Si Mami B kumakain pa na itong meal. Tapos na siya. Pero yan, solve naman yung mga kids. So merong chicken at pork chop. Tapos merong gulay. Papakita ko sa inyo yung mga pictures ng Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office. So ganyan yung train na paakyat. Tapos dito yung mga bench, dyan kumakain yung mga turista. Tapos ito yung itsura siguro nung nagdadala ng timber before. Galing. Ganda, no? So, ngayon hindi na pwede, kaya yung bundok, punong-puno na ng puno. So ito yung itsura ng station. Tapos ito yung iba din ng mga trains. At ito yung tumatawid ng tulay. Pag nakita nyo, mas maganda ito ng in person. So ito. Yan. At ito isang bird's eye view shot. Tapos ito naman ay with the rice fields. Diba? Ganda. Nandito na kami ngayon sa entrance ng Alishan Station. So magti-12:35 na pero parang may iniintay pa si ma'am. So pakiusap lang na pagka sumali kayo sa mga tours, make sure lang na on time kayo para hindi kayo iniintay ng tour guide at ng iba pang turista. Nagsisimula na yung ating paglalakad. Sayang lang daw, medyo foggy. Kaya hindi tayo makita yung ibang parts ng bundok. So sabi niya, basta whatever happens, just keep moving forward. Wala daw babalik kasi mas maliligaw kayo kapag kayo ay babalik. So ito sundan lang kasi nasa harap naman siya. Very confident nga siya. Wala naman siyang flag pero kitang-kita naman siya mga kids. So from here, kita nyo na yung mga puno. So siguro ito yung mga tinatransport natin ng mga Japanese during those times na pwede pang magputol ng kahoy dito. So nandito rin sa kabilang side, mayroong 7-Eleven at may mga tindahan ng pagkain. Just in case wala kayong mga baon. Ito na yung pinaka-signage ng Alishan. So dito nagsa-start yung park. Tapos sabi naman ni Miss Alicia, pwede siyang nag-volunteer siya mag-picture dito sa signage. So sabi niya, dito daw dadaan yung train mamaya. At dito yung pabalik din mamaya ng Alishan Station, mga kids. Follow the leader na, mga kids. So siya yan yung naka-yellow. Malamang kapag nag-tour kayo dito, isa siya sa pwede niyong maging tour guide. So ito na yung hindi naman masyadong steep. Parang paakyat. Papunta doon sa parang pinaka-train station, mga kids. So ito, mga cedar trees. Kabilaan. Tapos kung gusto niyo umawa ng mas matagal, siguro pwede kayong mauna. Like ma'am over there. Tapos ito na. Tumadami na yung mga turista. Napapressure na siya. Pagkakit dito mga kids, mayroon din parang tindahan at restaurant. At I believe nagbibenta sila ng snacks, mga drinks, especially yung mga tea dito sa Alishan.
Pakita tayo mga ka-eats. At dito medyo manipis pa rin yung hangin. Kasi sinabi lang sa amin kanina na this side is mga cypress trees. Sabi niya, yung mas mukhang Christmas tree ang dahon, cypress trees. Sa kabilang side, makikita natin mga cedar trees naman. Kanina, nakachamba pa kami. Nakita kami ng cherry blossoms na legit. Isang puno na lang siya. Pero grabe, ang ganda pala talaga ng totoo. Sulit. May station din dito mga ka-eats kung saan pwede kayong mag-CR break. Meron din silang changing station just in case you need for your kids. Sabi ni Miss Alicia, ganito daw yung itsura ng mga indigenous people. Ganyan yung mga suot nila. As ngayon daw, syempre usually sinusuot na lang nila to kapag may special occasions dito sa Alishan. Kanina, mayroong cherry blossoms. Ngayon naman, may maple. Sigurado, red na red to kapag ka-fall. Ang galing din mga ka-eats kasi merong hotel dito sa Alishan. Ito si Alishan Go Hotel. Galing. Sigurado wala ng aircon dyan. Pa-heater-heater na lang sila. Dito na kami sa area ng Sister's Ponds. So, nandun si Elder Sister. Hindi ko na masyado papakita para pag nakita nyo may surprise naman. Tapos, ang ganda ng klima, mga 16 degrees. Tapos dito naman, ito yung Three Brothers na trees. No? So, sila si Three Brothers. Tapos dito makikita nyo, may directory naman eh. Merong ponds, merong Magnolia Garden, merong Puncher Boardwalk, at merong Shuzen Temple kung saan pwede kayo mag-restroom break ulit. Be ready lang talaga kung lamigin kayo, dala kayo ng panlamig. Tapos kapag kayo ay mabilis mapagod, pahinga-pahinga lang, no? Huwag niyong pilitin. Dito maraming cedar trees, cypress trees, saka syempre yung mga azalea. At kapag meron pa, cherry blossoms din. Tama nga yung tour guide namin na si Miss Alicia. Walang masyadong paakyat, pero mas mahaba talaga at puro pababa. So, ingat lang kapag medyo mahina-hina na yung tuhod nyo like me. Dapat dahan-dahan lang tayo. Safety first. Marin naman yung sinabi ni Miss Alicia. Kayang-kaya ng mga bata. At kaya-kaya rin ng mga seniors to. Siyempre, sa seniors, medyo depende lang din sa level ng activity. Kung medyo mas active seniors kayo, madali lang to. Yung mga hagdan lang pababa, medyo nakakaratel lang tuhod. Pero yung ganda ng tanawin, feeling ko, magbibigay naman ng energy. Kaya, go, go, go lang tayo. Sabi nga ng hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Dapat laban-laban, no bawi-bawi. Ito na yung sinasabi ko kanina na tindahan ng mga pagkain at inumin. May kapihan pa, may vegetarian. Tapos meron silang tindahan dito ng pork sausage. Tapos itong dalawa dito sa dulo, ito na yung mga souvenir shops. So just in case may gusto kayong bilhin, pwede nyo bilhin dito bago tayo mag-move on sa next stop. Ito na yung Alishan Sosheng Temple or Soshen Temple na parang halos second to the last stop na ata mga ka-eats. Napakamakulay at napakaganda. Lalo na kapag blue na blue yung ulap tapos gumagalaw yung fog and everything. Pwede dito magpahinga around the area. Itong compound na to parang puro kainan, puro tindahan ng mga pasalubong at mga mabibiling kung ano-ano pa. May drinks din. Tapos, dito dun sa dulo, meron silang restrooms. So, ito yung Alishan Soshen Temple. Sinasabi sa amin ni Miss Alicia na 3:10 yung departure ng train.
Tapos, pwede naman nag-video at mag-picture. Depende lang kung makakatapa ko sa relays o hindi. Depende sa workers kung busy ba o hindi. Tapos, ang pinaka-tip niya, para makunan yung nagka-curve around yung train kapag tumatakbo na, sumakay sa car number 4 kung kakayanin ninyo. Kung hindi masyadong maraming tao. Madami pa palang mga tindahan ng pagkain at souvenirs dito. Just in case ayaw nyo yung mga nandun sa harap, pwede pa pala kayong mamili mula doon hanggang dito sa kabilang side. Papunta na tayo sa train station mga ka-eats. At sana makakuha tayo ng magagandang videos at pictures. Let's go! Malapit na kami sa train station pero marami pang mga picture spots dito. So meron tayong parang bridge na gawa sa rocks or sa stones. Tapos makita nyo yung parang mga streams dito. Ayan, may fog na naman. Gumagapang na naman yung fog. Tapos ang tataas pa rin ng mga cedar trees at mga cypress trees. Sobrang panalo. What a nice view. Ito na ata ang pinaka-scenic na train station na napuntahan ko in my whole life. So dito tayo mga ka-eats. Kukunin natin yung ticket natin kay Miss Alicia kasi sasakay na tayo nitong train na to. I believe aalis to ng 3:10 at nakita ko sa dulo 16 degrees Celsius ang galawan. Kaya kung kayo ay lamigin, nako, go go go, kailangan mag-jacket tayo dito. The famous Alishan train. So ito na, sasakyan na natin siya mga ka-eats. Dito lang yung ticket na binili natin. Again, 100 per adult at 50 per kid. Libre pa yung kambal. Hatas ang kulit kasi pwede niyang souvenir yung train ticket. Nag-uunahan na yung mga tao sa car 4. Tara, let's run with our short legs. Woohoo! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Laban, laban, ilaban natin to. Ayun, tara, tara, tara. Naka-pwesto, nakasingit tayo sa car number 4. Sana maganda talaga yung footages na ito. Ang ganda daw talaga ng mga kahit. So, kung kayo nag-iisip ng tour from Taichung, feeling ko magugustuhan ninyo itong Alishan day trip. Kasi ang ganda, bukod sa maganda yung view, masarap yung lunchbox. Tapos, may exercise kayo, malamig din siya. At talagang sulit na sulit mga kayo. So, i-book ito via Klook. Tapos gamitin yung code sa amin para maka-discount kayo. Mas sulit siya. Ito yung pinaka-timeline at yung mga fares dito sa station. So, sa Alishan, 11:50 ata yung unang alis. Tapos, babalik siya ng mga after ilang minutes. So, ito, naka-schedule ngayon dito. 4:20, sunrise, sunset. Tapos, special yung fare nun. Pero, yung regular is 150 lang. Very short but very sweet naman yung pagsakay. Ang ganda. I advise you to sit on the right side of car number 4 para naman makita nyo talaga yung pagliko. Na very brief lang talaga yung moment. So, medyo kawawa kayo kapag nasa left side kayo. Pero medyo may turns din naman siya na maliliit sa left. Pero makikita nyo kasi yung parang pinakaulo ng train kapag sa right side kayo nakaupo. Kasi magte-turn siya mga after 4 minutes na tumatakbo, makikita nyo. Magte-turn siya tapos mabivideohan nyo at mapipicturean ninyo yung pinakaharap ng train. Babalik na kami ng Taichung mula Alishan mga kaits matapos sakyan yung very scenic at very classic na Alishan train. Sakay pa rin kami ng aming tour bus. And it would take around 3+ hours ulit pabalik ng Taichung at ipapakita na namin sa inyo yung lilipatan namin na hotel doon sa Taichung na mas malapit sa Miyahara na sikat na gelato place doon sa Taichung mga kaits. Let's go! Magandang gabi na mga kaits, mga almost 8 o'clock na, 7:45 p.m. na bago kami nakabalik dito sa aming, naka-check-in dito sa aming bagong hotel sa Taichung, Taiwan. Itutour ko muna kayo bago ko sasabihin kung ano yung pangalan kasi grabe. Excited na kaming lahat. Parang nagka-energy kaming lahat kasi ang ganda ng kwarto. Tara, room tour na tayo. Mga ka-eats, welcome sa Ola Postel Taichung Station.
Grabe, posh style nga talaga siya mga ka-eats. Pagpasok ninyo, open storage, up, meron ko parang dito mga hanger-hanger. Yung mga shoes nyo, pwede dito. Pag meron kayong stroller tulad namin, pwede dito i-park. At itong moon na i-touch, pwedeng tumambay dito. Pakita mo, Sage. Ayan. O, di ba? O, ingat-ingat lang ha, mga tito-tita na adventurous dyan. Baka sumakit ng katawan. Tapos ito, ang ganda oh. Parang ano, may plaka. Tapos nandito yung cups, kettle, mini fridge. I believe wala siyang ano, kasi parang yung hotel, mga ka-eats, yung lobby niya, pwede kayong magkape-kape doon or meron silang basement 2 kung saan pwedeng tumambay at merong free noodles kapag 10 p.m. Ayos. Okay, ito yung kanilang sink. Okay? Meron ng hair dryer sa baba. Nakikita dyan, hair dryer. Yan. Boss. Ito na yung toilet. Siyempre, may sariling body wash at shampoo. May rain at may regular shower. Meron na silang towels for 4 people kasi grabe. Good for 4, legit yung kwarto nila. Wala lang tayong bidet pero okay lang yan. Kasi mga ka-eats, pag nakita nyo yung kwarto, mapapawaw kayo. Ready na ba kayo? Yung mukha ko masyado malaki. Ayan. Tara. Yung kwarto ito. 3 single bed na magkakahilera. Tapos may mga outlets sa tabi. Ay, parang sumakit yung tuhod ko sa alisyan. Tapos, ang luwag. Tapos ito, nandito na yung TV. Tapos sabi, dito daw mamaya mag-a-appear na yung Wi-Fi. Ito may storage kineme na accent na ladder. Tapos ito mga ka-eats. Ito, merong bunk bed sa taas. So yung kaibigan ninyong parang may ubo dito sa taas. Or yung ayaw mag-shower pag gabi, pwede rin dito. No, yan. Ingat-ingat lang kapag may mga bata. Or kapag masasakit na yung mga tuhod. Pero yan, good for 4, legit. Itong kwarto na ito, mga ka-eats. I-book nyo to sa Klook. Hanapin nyo. Ola, O-L-A-H, Postel, Taichung Station. Dalawa kasi sila. May Wenshin, meron Taichung Station. Gamitin yung discount codes namin para maka-discount kayo. Siguradong magugustuhan ninyo. Hindi pa kami nakakaikot sa buong hotel, pero gusto na namin. Yung hotel tour, sa next episode na. Okay? Tapusin ko muna yung aming vlog for the day. Sana nagustuhan ninyo, mga ka-eats. As always, i-book nyo yung Alishan Day Tour sa Klook. Hanapin nyo yun. Sobrang galing aming tour guide na si Miss Alicia. Nakaka-confuse kasi si Alishan tapos siya si Alicia. Tapos, i-book nyo rin to sa Klook. Gamit nyo yung codes namin. Mga ka-eats, yung tips namin are... oo nga pala. Pag may maleta kayo, pwede nyo siya tanungin ahead. Kasi kami, medyo na-stress kami kanina. Naglipat kami ng hotel, ganito, ganyan. Tanungin nyo siya, Miss Alicia, do you have a bus? Kapag bus, big group, kasi mayroong storage sa labas. Sabi niya kasi sa akin kanina umaga, no, napadala ko na sa Uber. Pwede naman dalhin dito. Kaso lang, napadala ko na sa Uber. So, yung mga maleta nyo, stroller, whatsoever, pwede nyong ilagay sa bus. Okay? Maraming salamat sa panonood, mga ka-eats. Sana na-enjoy ninyo tong napaka-nature-friendly na episode na to. Until our next Kain at Gala. See ya! Bye-bye!